Coach, what would you say is the biggest difference between basketball in the UAP tsaka basketball sa probinsya mo dati? May malaking difference talaga dahil first things first is, again, yung adjustments. Nafe-feel mo sa province na you're the best player na, but pagdating mo sa Manila, hindi. It's back to zero. May language barrier pa before. Kaya nga, yung mga first 2 years ko sa Adamson, I was a bench player. Dahil hindi pa pala enough yung talent ko. So again, what I did, yun na naman. Nag-practice tayo ng todo. Hinabol natin yun kung ano yung gaps ng laro sa Manila at saka sa province. So Coach, after lahat ng mga pinagdaanan mo, I guess the next question would be, what was the moment that made you say na, boy, I belong na to the UAP? That was my 4th year na noong 1993. After 1992, maganda na yung pinapakita natin dun sa national team, sa youth team. So yung impact ng 1993, ang ganda na, at saka yung confidence level ko, talagang galing ka international mas magagaling, mas malalaki ang players. That's why in 1993, that was the best season I ever had sa UAP. Parang sinasabi nila dati na parang ang basketball dati sa parang madali. Pero hindi ko na-feel na nagagawa ko pala yun. Hindi naman tayo live nun maglaro. Walang yung mga sa mga social na wala kang nakikita na walang mga ano noon, walang mga videos noon na parang pag parang ni-review ninyo kung ano yung mali mo, anong tamang gawin mo. Basta wala. Yun ang difference ng mga players noon. Pinagkaiba dahil nag-adjust tayo ng sarili natin. Hindi tayo nagbe-base dun sa ngayon sa science, technicalities, lahat na ni-review kung ano yung kailangan gawin, pinapakita sa'yo. Hindi walang ganun yung araw. So, sa tingin ko, may advantage and may disadvantage din. Alam mo, Coach, naririnig ko itong mga kwento mo. Grabe yung mental toughness mo. Yan yung parang theme nito na napupulot ko. It's so inspiring for me, for all the kids who are watching this right now, definitely. Now, let's go back to that best season, Coach. What or who was the inspiration behind your amazing play in that year, 1993? Pinakamalaking motivation natin na ganito yung mga kababayan natin sa probinsya. Malaki expectation nila sa atin noon nung pumunta sa Manila. So every time na hindi nila ako napapanood noon, first 2 years ko, na-frustrate din sila. So nakakadagdag ng pressure sa akin noon. Dahil siyempre ako, ayaw ko disappoint. Dahil high hopes and expectations sila sa akin. Lalo ko na-motivate dahil nakikita ko na masaya na sila. Na-appreciate nila, nababasa nila, tapos wala pa naman text noon. Wala kada uwi ko sa probinsya, it's all stories na gano'n. Ito na, ang ganda ng ginagawa mo, nandiyaryaryo ka na, nababasa ka namin, sikat ka na, gano'n. Pero sabi ko, malayo pa. Dahil nasa college pa lang tayo. Pero sila talagang tuwang-tuwa na. That moment, that time, na parang sa akin, wow, parang na-inspire ko ang mga taong to, lalo ng mga kababayan. Grabe, Coach, na-imagine ko na yan, yung mga kababayan mo sa probinsya na nagkukumpul-kumpulan, nagbabasa ng dyaryo, tinitignan yung mga pangyayari, tsaka yung pangalan mo, tsaka kung ilan in-score mo. Yan yung social media dati, di ba? So, dyaryo talaga. Okay, Coach, since we're talking about best moments, what's your best game as a Soaring Falcon? Can you tell us? Yung 93 season kasi ng AAP, parang feeling ko rin yung every game, best game siya. Kaya nga sabi ko, parang hindi ko nga alam kung bakit siya nagagawa. There were times na I can score easily 40, 45, or triple-double, easy. So, yun yung season na parang people are starting to compare me to PBA grades. Yung first 3 seasons ko, parang wala akong masyadong na-achieve. And nabigyan ako ng magandang chance itong 4th season ko. Maybe dun sa mga exposure sa national team. So, may isang game na siguro na maalala ko na ito, we're playing against Ateneo. Ateneo, home court advantage lagi yan Nung mga panahon ng UAP, ang home court nilang ginagamit sa Ateneo So, ang UAP games natin dun sa Loyola. So, pag kalaban mo Ateneo, talagang wala kang magagawa. Buong school nandoon. So, meron yun silang 1-2 punch dati na high-scoring players na nakalaban ko. And
It was Vinci Tixon and Vinci Season. Pero that time, nung tinalo namin sila, yung score ng dalawa, score ko lang. Parang yun nangyari, and tinalo namin sila. Home court pa nila. But it was a close game. Napaka-close ng laro na dahil grabe yung dalawang yun. Kung score nung araw, si Vince at si Vinci Tixon. You were practically in the zone, not for one game or 1 week. Parang the whole season yata, coach, in the zone ka eh. Can you still recall how you were able to come up with yung mga triple-double na yan at saka mga 40-point games na yan? During those times na nagkaroon tayo ng mga best performance like triple-double, scoring 40s, TC, think ko yung factor doon is again yung physical condition mo sa player. Kung doon games na every weekend, pero again, kung magpabaya ka for ang practice kasi ng school is Monday to Friday. Pag nagpabaya ka dyan, pagdating ng game time, so Monday to Friday, practice lang kayo ng practice, scrimmage, ganun lang. Iba yung game shift eh. So, kailangan alam mo paano yung pag-approach nung araw na pag-game, talagang game dyan, hindi na to scrimmage, hindi na to practice. So, may malaking difference. Unlike ngayon, maraming mga players, maraming schools, maraming chances na mag-tune up. Tune up tayo during weekdays, pwede yun. Ay, nung araw, ang tune up namin, off-season lang eh. Not only physical, dahil nga nagpa-practice kayo man ng 1 week, pero pagdating ng game time, iba siya. So, kailangan din ng mental. So, malaking adjustments. If somebody comes up to you and asks, what did Kenneth Duremdes do for Adamson University? Ano yung sasagot mo doon? Hindi ko yung impact namin nung time namin nila Marlo and sa akin, sa Adamson, malaking bagay. When it comes again to athletes coming in and students na nagkaroon ng interest to enroll sa Adamson. So, nakikwento sa amin ng mga pari nung sa amin noon na pag magandang performance ng basketball, gumaganda rin ang enrollment rates nila. Nagkakaroon ng followers. So, yun ang sinasabi nyo nun sa amin na kailangan magandang performance natin yearly dahil kayo ang nagiging role models ng Adamson University. So, to us again, it's another challenge na kailangan galingan nga namin at papakita namin na yung Adamson is again belong to the elite schools na lagi na lang pinag-uusapan. Hindi nga lang mararamdaman ng karamihan yan ng araw na yan dahil dyaryo lang. And then yung TV nun, hindi siya live. It's delayed telecast. Pero ang impact nun, coming from a school president, magandang impact sa estudyante. Makikita mo pag ang games nun is weekend, Saturday, Sunday, makita mo pag Monday, ang ganda ng atmosphere sa school. Makikita mo estudyante, masaya, wala masyadong, may mga estudyante dati sa amin nagdadala ng pagkain, tinitreat kami, yung mga nakakaangat sa buhay ng mga estudyante noon. So makikita mo yung difference. Pero pag talo, mararamdaman mo rin. Hindi mo rin makikita. Nagpa-practice kayo sa gym, kayo lang. walang nanonood. Pero pag nananalo, full pack kayo ng practice sa gym every day. Mafe-feel mo yan. Mafe-feel mo yan. Tapos, pagpapasok ka, makikita mo lahat nakasmile. Lahat na-appreciate. Even the professors, even yung mga maintenance namin sa Adamson, hindi ko na mapangalanan, pero yung mga best supporter namin. Ever. So, mga estudyante, maaga pa yan, nandun na yan. Kasi maliit lang gym ng Adamson Tupuno yan siya pag nananalo. Pero noong 1993, dahil nga laging panalo, lagi yan. Lagi ang puno ang gym.